Magandang umaga po, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. So, anumang oras nyo pinanonood ang video na ito, magandang araw po sa ating lahat. At minsan pa tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Samahan nyo po ako. Ngayon po, no, alam natin, extended ang ECQ up to May 15. Siyempre, samot-saring mga reaksyon. Kasi tayo, most of us, gusto natin ma-lift na yung ECQ para maging normal na uli. So, though mahirap na desisyon para sa Pangulo, sa tingin naman natin ay talagang kailangan extend. Otherwise, baka magkaroon ng backlash. Biglang dami na naman ang magpa-positive sa COVID-19. Sayang lang yung naunang ECQ. So, ibig sabihin, kailangan nating magtiis pa. Tiis pa more. Now, we just hope and pray na last na extension na ito. At sa panahon ito, I believe, higit natin kailangan itong ating pag-aaralan, yung utos na ito na galing sa Bible. Ito yung utos na magiging title, magiging topic natin today. Ito yung mula sa unang Thessalonica, Kabanatang 5, talata ay 16. At ang sabi po rito sa ating talata, at maikli lang ito, magalak kayong lagi. Rejoice always. Magalak kayong lagi. Yun lang. Utos, no? Napapansin nyo siguro, itong utos na to, isa ito sa mga madalas na hindi nasusunod ng maraming Christian. No, yes, utos ito ng Diyos. Madalas itong nawawala sa ating pang-araw-araw na buhay, sa mga ordinaryong araw. Lalo na siguro ngayon na meron tayong dinaranas na pandemic. Ito ay madalas hindi natin nakikita, no, yung rejoicing, yung kagalakan sa ating pananambahan. No, halimbawa, kapag tayo ay sumasamba, umaawit, nawawala yung sigla sa pag-awit. Kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, masyado tayong nababagot. Kapag tayo ay nakikinig ng sermon, naiinip tayo. Pero bakit naman kaya parang nagkukulang ng rejoicing ang buhay ng maraming believer? Bakit nawawala yung word na yon, yung pakiramdam na yon? So maraming pwedeng maging dahilan. At ilan dito ang pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago yun, samahan niyo muna ako mag-pray. Let us pray. Lord, minsan pa kami ay lumalapit sa iyo, buong pusong nagpapakumbaba. Hinihiling po namin, O Diyos, na kami po inyong gabayan, samahan sa aming pag-aaral. Buksan niyo po nawa ang aming puso, ang aming isipan. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, upang maunawaan namin ang iyong salita at mai-apply po namin sa aming araw-araw na buhay, lalo na sa panahong ito ng pandemic. Magamit po namin ito, magkaroon kami ng kagalakan sa araw-araw kahit kami humaharap sa maraming mga pagsubok. Ito po'y aming dalangin, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So ngayon, simulan natin ang ating pag-aaral sa pag-alam at pag-unawa sa salitang joy. Okay? Joy. Sa Greek, pinaka-common na salita para sa joy ay ito, chara. No, Greek word na chara, nang ibig sabihin, ayon kay Vine's expository, ay joy, delight, gladness. Merong may closely related ang word na chara sa dalawa pang salita na ito, Greek word na charis, nang ibig sabihin ay grace, at charisma, nang ibig sabihin ay gift. Now, para makita natin ang relationship nilang tatlo, si chara, si charis, si charisma, ganito yun. Parang si charis at si charisma, siya yung nagpo-produce ng joy sa mga tao. And vice versa, si chara naman ang nagiging response ng mga tao sa gift na ibinibigay sa kanila. Nag-gets niyo po ba?
Yun yung relationship nila. So halos ganito rin ang definition na mababasa natin kay Zondervan Topical Bible. Joy, the emotion excited by expectation or acquisition of good. So yun. Now, bakit kailangan pa nating banggitin ang relationship between joy and gift? Bakit kailangan pa nating banggitin? Siyempre, para ma-appreciate natin ang isang napakahalagang principle na tayo nagkakaroon at nagpapakita ng joy bilang direktang tugon sa halaga ng regalo na tinatanggap natin. So, mas malaking halaga ng gift, mas mataas na level ng joy. Okay, bigyan natin ng halimbawa. Magbigay tayo ng example. Halimbawa, tumanggap ka ng 20 pesos. So, ano ang iyong response? Paano ka magre-react dun sa 20 pesos na tinanggap mo? Pwede yung ganito. Siyempre, masaya ka na nun. Meron nagbigay siya 20 pesos eh. Siguro, sasabihin mo, salamat po. Ba? Paano kung tumanggap naman ikaw ng 8,000 pesos mula sa Social Amelioration Program ng DSWD? Paano ka ngayon magre-react? Paano ka magre-response dun sa 8,000? Siyempre, lalaki yung ngiti mo kaysa dun sa ibinigay sa yung 20 pesos. Nakuha mo ba? Ngayon, paano kung tumanggap ka ngayon ng isang bagong bahay at lupa galing kay Senator Manny Pacquiao? Ano na kaya ang response? Ano ang magiging response mo? Ano ang magiging tugon mo sa kanyang gift? Siyempre, ganito. Yan, sobrang tuwang-tuwa. Mapapasigaw ka ng praise God, hallelujah. Thank you po. I love you, Lord. By the way, salamat kay Brother Hector. Pumayag siya na gamitin ko yung picture niya. Salamat, Brother Hector. Sa iyong pagpayag for illustration purposes only, kaya ko po yan na ginamit, so kita po natin yung tugon, yung emosyon ng joy ay merong direktang epekto sa sukat na o halaga ng regalong ating natatanggap, di ba? Nakita nyo ang yung iba-ibang reaction natin sa laki ng regalo. Now, i-apply natin ang principle na ito sa joy na dapat meron ang mga Christian. Yung kagalakan na dapat meron ang mga Christian. Ano ba ang ibinigay ng Diyos sa atin? Bilangin natin ang mga pagpapala ng Diyos, napakarami. Napakarami. Baka kung ililista natin ito, mas magandang ilista na lang natin yung hindi natin natatanggap kasi kaunti lang kumpara sa ibinibigay sa atin ng Diyos na mga mabubuti, magagandang bagay mula sa Diyos. Sabi ng Santiago chapter 1 verse 17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. At ang pinakamahalagang regalo ng Diyos na ating natanggap po, ang sabi po sa Romans 6:23 ay ang buhay na walang hanggan. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nakapaloob dito ang pagkakaroon natin ng kalayaan mula sa kahatulan ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Pati na ang kalapitan natin sa Diyos habang tayo'y nabubuhay sa daigdig, kasama doon. At kasama na rin yung pag-asa natin na muli tayong bubuhayin at sasapiling ng Diyos magpakailanman. O sige nga, sukatin ninyo, di ba napakadakilang regalo nito na totoo naman, talaga naman na ito'y magdudulot sa atin ng napakalaki, napakadakilang kagalakan. O di ba? Agree o hindi? Pero kagaya nga ng nabanggit kanina, maraming Christian tumanggap ng ganitong kalaki, kahalagang regalo, pero hindi nakikita sa buhay yung pagiging masaya, yung joy, maligaya, magalak, na dapat sana nararamdaman ng bawat Kristiyano. Again, ang tanong, bakit? Bakit? Dahil ba may COVID-19? Dahil ba ang mundo ay punong-puno ng ligalig at takot?
Di ba? Hindi naman yan ang dahilan. Bakit nga? So ito, pwedeng ang isang dahilan ay ito, no? Hindi natin nakikita ang laki ng ating kasalanan. So hindi natin nakikita ang epekto, ang ginagawa ng kasalanan sa ating buhay. Okay? No, ang sabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. No? Hindi natin nakikita 'yon, no? Hindi natin ma-appreciate hangga't hindi natin nakikita na itong kasalanan na ito ang naglayo sa atin sa Diyos. No? Na ang kasalanan ito ang dahilan kung bakit ang tao ay hahatulan ng kamatayan sa impyerno. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sabi sa Pahayag, Kabanatang 21, talatang 8, itatapon sila. Sino? Yung mga gumagawa ng kasalanan sa nagliliyab na lawang apoy at tasupre na siyang ikalawang kamatayan. Ganyan po kalaki yung ating kasalanan na kailangang bayaran ng buhay, ng kamatayan sa impyerno. Bakit nga ba nagkakaganon? Marahil din ay tinitignan natin ang kasalanan sa pananaw ng mundo. Kung paano tinitignan ng mundo, ng daigdig, ng sanglibutan, ang kasalanan. Paano ba yan tinitignan ng mundo? Na ang kasalanan ay hindi naman kasinsama tulad ng sinasabi ng Biblia. Di ba? Sa totoo lang, sa sa science, no, itinuturing itong sakit. Hindi ito, yung kasalanan ay sakit. No, sakit. No? Na kapag na itong kasalanan ay isang pagkakamali na madali lamang maitama sa pamamagitan ng pagsasabi ng sorry po, pasensya na, tao lang. Pero hindi, di ba? Dapat tinitignan natin ang kasalanan sa kung paano siya tinitignan ng Diyos. Paano siya tinitignan ng Diyos? Ano ang pananaw ng Diyos sa kasalanan? Ang sabi po ng Santiago, ang tumutupad sa buong kautusan pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. Isa lang ang magawa nating pagkakasala, pagkakamali, guilty na tayo sa lahat. Ganyan po kaseryoso ang kasalanan. Diba? Ganyan po kaseryoso na lahat tayo naapektuhan ng tinatawag na kasalanan. Sabi sa Roma, Kabanatang 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nakuha niyo po, no? Na sobrang kalaki, sobrang kasindak-sindak, sobrang nakakatakot ang kasalanan at ang bunga nito na kinakailangang isugo ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Now, kapag hindi natin nakita yung laki ng ating kasalanan at ang resulta o bunga nito, hindi rin natin ma-appreciate yung gagawing pagliligtas ng Diyos, yung ginawa niyang pagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Hindi natin makikita ang regalo, napakalaking regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin yan makikita. Hindi natin makikita o ma-appreciate ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. No? Na tayo ay muli pinapanumbalik niya sa Ama. Ibinalik niya tayo sa pakikipag-fellowship sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Na ano pa? Na tayo ay binago dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. No, hindi natin ma-appreciate ang ginawa ng Lord
para sa atin ang bigat ng ating kasalanan at ang kadakilaan ng regalo ng Diyos sa atin, no? Hindi tayo magiging masaya. Bakit na naman? Ito yung pahiwatig sa atin. Dalawang verse sa Bible. Yung una, Juan Kabanata 15 talatang 11. Sabi, sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Yung pangalawa, kung inyong nababasa, no, unang Juan, kabanatang 1 talatang 4, isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Sumulat si Juan, nagsalita ang Panginoong Hesus tungkol sa pagbibigay sa atin ng lubos na kagalakan. Marami sigurong Kristiyano na hindi nagbigay ng oras para pag-isipan at unawain ano ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Ano ang isinulat ng kanyang mga apostol. Dahil kung sana ginawa natin ito, naniniwala ako na makikita natin at ma-appreciate, no, na ang nakakasindak na bunga ng kasalanan at ang kadakilaan ng regalo, kaligtasan na na kay Kristo. Ma-appreciate natin to. At ito ay magbibigay sa atin ng kagalakan. Sa halip, anong nangyari? Siguro, hinayaan ng tao na ma-impluensyahan siya ng mundo at ng mga pamantayan nito. Kaya tuloy, mas pinapahalagahan ang material na bagay kaysa sa mga spiritual na bagay. Kaya tuloy, mas sumasaya ang tao, no, kapag siya'y nakatatanggap ng bagong trabaho, ng promotion, ng taas ng sweldo, kapag siya'y nakakatanggap ng mahalagang regalo, kagaya ng bahay, kagaya ng kotse, na mas pinahalagahan ng asawa o mga anak, kaysa tinanggap nating regalo ng kaligtasan at pagkabura ng kasalanan. Now, baka sabihin naman ninyo, napaka-KJ ko naman. At hindi na tayo pwedeng maging masaya kapag nakakatanggap tayo ng mga material na regalo. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Sa katunayan, ang sabi pa nga sa atin ng Panginoon, dapat tayong maging mapagpasalamat, dapat tayong magalak, maging mapagpasalamat, maliit man o malaki ang regalo nating natatanggap. Pero ang problema, kapag mas masaya tayo na natatanggap nating material blessings kaysa sa ating mga natatanggap na spiritual blessings. Teka muna. No, balik tayo sa salita ng Diyos. Balik tayo sa salita ng Diyos. Hindi yan ang dapat. Now, ano pa ang reason bakit nagiging hindi joyful? Hindi nagiging joyful ang maraming Christian. Meron kasing tinatawag na overreacting to emotionalism. Overreacting to emotionalism. No, merong panganib sa emotionalism. Sa emotionalism, nasusunod po yung emosyon. Yung emosyon ang sinusunod kaysa sa salita ng Diyos. Ito'y isang klase ng paniniwala na mas pinakikinggan ang pakiramdam kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pinaniniwalaan at sinusunod ang nararamdaman kaysa sa iniuutos ng Diyos. Ang ganitong klase ng emotionalism ay kadalasan nakikita sa mga gawaing mas pinaiiral ang emosyon. Kaya nagiging magulo. Kung mapapansin natin, nawawala yung kaayusan sa kanilang mga ginagawa. At nakakabahala pagka ito ay ginamit sa pagsamba, nakakabahala kasi kung ito'y makikita ng mga bagong dadalo, bagong Kristiyano, masyasyak siguro, magugulat, lalo't hindi sila sanay kasi bigla na lang merong sisigaw, bigla na lang merong iiyak, bigla na lang merong tatawa, bigla na lang merong tatalon, merong tutumba, may maglulupasay. So, nakakatakot, nawawala yung nawawala yung kaayusan na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Ngunit gawin ninyo ang lahat sa maayos at wastong paraan. No? Na kung saan ang ipinapakita ay hindi tugma sa sinasabi ng Biblia. No? Kaya merong panganib sa emotionalism, yung isang extreme. Pero may panganib din sa kabilang extreme, sa kabilang dulo po nito. Ito'y tinatawag din na dead formalism. Formalism. Dito naman, no, kakaunti o kaya halos wala
walang emosyon, walang feelings na ipinakikita. No? Sa pagkanta, walang emosyon. Parang tuod, walang feelings. No? Sa pagsagot ng amen, wala kang mararamdaman, walang feelings. No, sabi nga sa Matthew chapter 15 verse 18, or rather chapter 15 verse 8, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. So ang magkabilang dulo, emotionalism at saka dead formalism, pareho pong naglalagay sa tao sa isang paniniwala na hindi totoo, sa isang gawain na hindi totoo. So be very careful kasi pwede naman na maging parehong meron. Merong joy habang merong kaayusan, no, sa ating gawain, sa ating pananambahan. May puwang ang mga amen at ang mga praise the Lord kapag ito'y sinasambit na mula sa puso at ayon sa sinasabi ng Biblia. Kung magre-react tayo sa isang extreme, siguro wag naman tayo pumunta dun sa kabilang extreme. Kasi pareho itong mag-aalis sa atin ng tunay na kagalakan na makukuha natin sa ating Panginoong Hesukristo. Tignan natin ang ilang mga talata sa Joel chapter 2 verse 23. Kayong mga taga-Sayon, magalak kayo sa ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. At sabi naman sa awit 122 verse 1, ako ay nagalak na sabihin nila sa akin, pumunta tayo sa templo ng Panginoon. Sabi sa Pilipos chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. At sa Efeso, kabanatang 5, talatang 11, buong puso kayong umawit, magpuri sa ating Panginoon. Rejoice always. Ito yung utos sa atin ng Panginoon. Rejoice always. ECQ extension, all the more na may reason tayo to rejoice always. Worship our Creator, worship our Savior with enthusiasm and vigor. No? Kung nahirapan tayong gawin ito, we need to pray the prayer of David. Sa awit kabanatang 51, talatang 12, sana'y ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas niyo ako. Hayaan natin gumawa ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sabi sa Jeremias, kabanatang 15, talatang 16, noong nagsalita kayo sa akin, pinakinggan ko po kayo. Ang mga salita po ninyo ay kagalakan ko, at ako'y sa inyo, o Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kung mag-spend tayo ng time sa salita ng Diyos, meron tayong matututunan. Matututunan natin na tinawag niya tayo. Na tayo ay tinawag ng Diyos papalayo sa kasalanan at sa mga epekto o bunga nito. Na tayo ay tinawag ng Diyos papalapit naman sa Kanya para magkaroon tayo ng kamanghamanghang relasyon sa Diyos at sa Panginoong Hesus na kung saan ay binabago niya ang lahat sa ating buhay. God's great gift. Sa ganitong kaalaman tungkol sa great gifts ng Diyos, natural na reaksyon ang joy. At isang kahangahangang pagpapala po ang magkaroon ng ganitong klase ng kagalakan. Sabi po sa awit kabanatang 89, talatang 15 hanggang 16, Panginoon, mapalad ang mga taong nakaranas na sumigaw dahil sa kagalakan para sa inyo. Namumuhay sila sa liwanag na nagmumula sa inyo. Dahil sa inyo, palagi silang masaya at ang inyong pagiging makatwiran ay pinupuri nila. Gusto mo ba ng kagalakan? Gusto mo ba ng kara? Ng joy? No? Kahit sa panahong ito na maligalig, pwedeng mag-rejoice palagi. Rejoice always. No? So, unawain natin, tanggapin natin ang gift of eternal life na kay Hesukristo na ating Panginoon. Ito ang sikreto ng tunay na kagalakan kahit sa gitna ng pandemic. Tayo po ay manalangin. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mga salitang ito na aming napag-aralan. O Diyos, kayo po ang gumawa at kumilos upang ang mga salitang ito'y magkaroon po ng bisa sa aming mga buhay
at amin pong maisapamuhay rin naman upang manatili ang ilaw na ito habang kami po ay nakikipamayan sa mundong ito. Patuloy nyo kaming ingatan sa banta ng COVID-19, kami po at ang aming mga mahal sa buhay. Itinataas namin sa inyo maging ang aming mga leaders ng gobyerno mula po sa Pangulo hanggang sa mga barangay level. Kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan sa kanila upang matugunan po ang mga solusyon sa problema po ng pandemic na ito. Tulungan niyo po ang aming mga frontliner, pati po ang mga scientists upang matuklasan kaagad ang gamot na magpapagaling po sa sakit na ito, Lord. Salamat po ng marami. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless you all.